This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. House Talk Inc. Programa at direktiba ng Presidente ay magkaroon ng programa na tagos sa puso at diwa ninyo po ang ating mga OFWs. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng 31st Migrant Workers Day, nagsagawa ang Department of Migrant Workers ng OFW Global Summit na may temang Serbisyong Buo, Kalingang Totoo, Inclusive Empowerment of OFWs for Resilience and Nation Building. Layunin nitong ipagbunyi ang malaking bahagi ng overseas Filipino workers sa pagpapalago ng ekonomiya at sa pag-unlad ng bansa. Dinaluhan ito ng humigit 1,400 OFWs at kanilang pamilya. Opisyal na binuksan ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang OFW Global Summit. Welcome po sa aming mahal na lungsod. On behalf of the Quezon City Government, taus-puso po ang aking nakikiisa sa pagtitipon natin ngayon bilang pagdiriwang ng Migrant Workers Day. Sa pinakabago nitong report, kinilala ng World Bank ang napakalaking bahagi na ginagampanan ng mga OFW sa ating ekonomiya. Tayo ang third largest source ng immigrant labor sa buong mundo at halos 10% ng ating gross domestic product o GDP ay galing sa remittances na ipinapadala ninyo sa ating bayan. Isa-isa namang kinilala ni Director Francisco S. Aguilar Jr. ang mga panauhin na nagbigay ng messages of support para sa ating mga OFWs. We must build a future where migration becomes a source not only of income but innovation, knowledge transfer, and national competitiveness. Ito ay isang paalala na ang bawat OFW ay hindi lamang manggagawa ng ibang bayan, kundi haligi ng ating pambansang pagkakaisa at tagapagtaguyod ng kinabukasan ng kanilang pamilya at buong sambayanang Pilipino. I understand it's not easy work overseas. Lalong-lalo na kapag galing po tayo sa pinakababa. Lahat ng hirap na nahirapan nyo, damang-dama ko, kasi galing din po ako dyan. I started in the grassroots para sa pagbabato ko. Nanindig ako ng Kalawang for 3 years. But somehow, namimiss ko ang pagbabato ko sa totoo lang. Nariiwan ko pa. Ang dami ko mga naranasan sa barko. Nakulog po ako, nabali ang kamay ko. Akala ko niya ako makasakay. But then in God's grace, yan ako. Pinabalik po ako sa barko. If you work hard, perseverance, yung dedication mo na doon, maabutan mo yung pangarap mo. At alam ko yung din ang pangarap mo sa buhay nyo. Iangat yung pamilya nyo. We are inspired by the efforts and the potential of Filipino migrant workers. As a visitor from the country who has been living in the Philippines for now over 4 years, I have been impressed and humbled by the resilience and resourcefulness of Filipinos who seek employment overseas to achieve a better quality of life for themselves and their families. Today on Migrant Workers Day, we honor the vital role our OFWs play in supporting their families, advancing our country's progress and elevating the standing of the Filipino around the world. Their dedication, strength, and sacrifices make them true partners in national building and enduring examples of Filipino excellence everywhere. Madami po akong natutunan, madami po akong kwento naririnig. Isa po doon, yung mga struggles po ng ating mga OFWs na malayo po sa kanilang mga pamilya para mabigyan lang po ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak, mabigyan po ng tamang mabubuhay ang kanilang mga magulang. Mahirap po mapalayo sa kanilang mga pamilya. Nais ko po ipaabot ang aking nagbabagan, ang pupugay, pagkilala, at walang sawang pasasalamat sa inyo dahil sa inyong dedikasyon at sakripisyo, tuluyan umanak ang inyong mga pamilya and of course kasama niyan
at ating ekonomiya. Lagi ko pong ipagdadasal ang inyong kaligtasan. At naway dumating ang araw na hindi nyo na kailangan pang ang ibang bansa upang makapiling ang inyong mga pamilya. Mabuhay ang ating mga OFWs at ating mga makabagong bayani. Saludo po ako sa inyo lahat. God bless po. Sa bawat araw na kayo'y malayo sa inyong tahanan, dala ninyo ang tatang sipag at malasakit ng tunay na may pagmamalaki ng ating bayan. Hindi man naging madali ang inyong paglalakbay bilang mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa. Patuloy ninyong pinapatunayan na ang puso ng Pilipino ay matatag, pagmahal, at handang magsakripisyo alang-alang sa pamilya. Ngayong araw tayo nakikisa, hindi lamang sa Global Summit, kundi para pagdiwang ang National Migrant Workers Day, isang mahalagang pagkakataon upang kilalanin ang walang kapantay na sakripisyo, katatagan at kontribusyon ng ating mga overseas Filipino workers sa pambansang kaunlaran at maging sa pagdaigdigang ekonomiya. Ngayong araw, pinibigyan po kayo natin ang kabutihan, galing at tibay na loob ng ating mga OFW sa iba't ibang panig. Sa inyong pag-alis upang makipagsapalaran sa ibang bansa, nabibigyan ninyo ng mas magandang kinabukasan ng inyong mga pamilya at ang bansa. Ngunit kapalit nito ang pangungulila sa mga mahal sa buhay, mga pagdiriwang na malayo sa pamilya, at mga hamon na tanging kayo lamang ang nakakaunawa. Bilang bahagi ng livelihood assistance, handog ng Filipinas Inc. ang 25 sewing machines para sa ating mga OFWs. Habang 50 OFWs naman ang hinandugan ng L4 na Business Startup Support. Binigyan daan din ng ceremonial signing of the 2026 DMW Rules and Regulations governing the recruitment and employment of sea-based overseas Filipino. Standard Employment Contract governing overseas Filipino seafarer at ang SEC governing overseas Filipino fishers. Layunin nitong maisulong ang implementasyon ng Magna Carta for Filipino Seafarers. Sa pagpapatuloy ng ating selebrasyon na kasama naman natin ang ating OFW sa sayawan, kantahan at kwentuhan. Good afternoon para po sa lahat. Magandang hapon at masayang araw po sa lahat ng mga ka-OFW namin. Kami po ay isang inilunsad na isang federasyon ng Quezon City District 2. Kami po ay galing sa iba't ibang bansa. Ako ay galing sa Hong Kong at Middle East, Dubai. Galing ako ng Japan at Singapore. Japan. Ako galing sa Hong Kong at Helsinki, Finland, Europe. From Papua New Guinea. Galing Bahrain at Israel, Taiwan. Galing po ako sa Oman. Ngayong araw na to ay amin pong ipinagdiwang ang Global Summit, which is Migrant Day. Kami po ay natutuwa at nagaganap sapagkat kami po ay napansin ng gobyerno bilang isang OFW na binigyan nila ng konting kasiyahan at kami naman po ay natutuwa. Sobrang tuwa dahil nalaman namin ang karapatan namin bilang isang OFW. Mabuhay ang Pilipino. Maraming salamat. I am Alianor M. Joe from Quezon City, Culiat. I come from the country of Malaysia before. And andito kami dahil nag-attend po kami para sa aming meeting sa OFW Global Summit 2026. Hello po, I'm Saada Salim from Barangay Culiat po. Pumunta po kami dito dahil gusto po naming mag-ilahok. Sobrang saya po. Well, ako talagang naluluha ako kasi naalala ko yung noon na punta ko ng abroad. Nainiwan ko po yung aking mga anak na maliliit pa. Ako po si Maria Lisel Mangato. Nag-abroad po ako ng Dubai. Napunta rin po ako ng Bahrain, 4 years straight sa isang employer. Tapos, nag-Lebanon din po ako. Pero hindi naman ako gano'ng nagtagal sa Lebanon. Nag-for good ako noong 2014.
Tapos, una nagtrabaho ako dito lang sa nagtitinda ng isda. Tapos, naimbento ko yung ganito. Kaya pinangatawanan namin ang kapatid ko. Kapatid ko is OFW din ng Taiwan. Kaming dalawa. Ay, isa naming kapatid, OFW ng Singapore. So, tatlo kami sa pamilya na nagkapto. So, ngayon, sumali kami sa first OFW Summit. Kasi libre daw yung mga boat. Kaya, dito, nag-display kami. Awa ng Diyos, okay naman yung bentahan namin sa ngayon. May balak po akong bumalik. May balak po akong bumalik. Maybe next year. 2014. 2014 pa ako umuwi. May balak akong bumalik ulit. Baka sa Dubai ulit. So far, so good naman ma'am. Hindi ako nakaranas ng pang-aabuso ng employer. Maayos sila magdala. Separate 4 years straight isang employer. Sa Dubai, mas matagal ako. Nagpapasalamat po ako syempre sa OFW at minsan na nararanasan namin makihalubilo sa karamihan pag may ganitong pagkakataon. Ako sa naging OFW sa Taiwan, pero bilang entertainer. Kaya nung nawala na po kami ng employer, dito kami inimbitahan ni DMW para share ng aming mga talent, magbenta na libre naman ang pwesto. At yun, nagpapasalamat kami dahil binigyan kami ng pagkakataon na makapagtinda na walang binabayarang pwesto. Ang araw na ito ay itinakda upang ipagdiwang, kilalanin at pasalamatan ang mga bagong bayani ng ating bansa para sa kanilang pagsisikap at sakripisyo upang iangat ang kanilang pamilya. Subalit hindi kailanman magiging sapat ang pagkilala kung hindi ito paglalaanan ng karampatang suporta at aksyon upang isang araw ay walang Pilipino ng mangingibang bansa dahil sapat na ang Pilipinas para makabuhay ng isang pamilya. Happy Migrant Workers Day sa bawat OFW at seafarer sa angmang sulok ng mundo. Mabuhay ang manggagawang Pilipino! May pag-ibig na kasama sa gitna ng kalamidad. Handang umalalay ang Pag-ibig Fund sa mga miyembrong naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao sa pamamagitan ng Calamity Loan Program at Housing Loan Insurance na nagbibigay ng agarang pinansyal na tulong. Kumpletuhin lamang ang requirements para sa Pag-ibig Housing Loan Insurance Claim for Material Damage. Duly accomplished application for non-life insurance claim. Report of loss, cost of damages, bill of materials, colored photos of the damaged property or other proof of loss or damage, 2 valid IDs with signature. Para naman sa Pag-ibig Calamity Loan, magpasa lamang ng Calamity Loan Application Form, valid ID, proof of income or certified income by employer on the application form, Pag-ibig Loyalty Card Plus. Available ito sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity. Ang General Santos City, Municipality of Alabel, at Municipality of Glan. Maaring ipadala ang application sa email ng Pag-ibig Fund o sa lingkod ng Pag-ibig on Wheels. Isang pag-ibig na susi sa bagong bukas. This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. House Talk Inc.